Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna, sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang palikulikong Ilog Pasig. Maituturing ang barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo, umas kilala sa tawag na daong ng pamalaan dahil pinamumunuan ang mga reverendos at ilustremos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo, kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang kubyerta at dito matatagpuan ang mga manlalakbay na nakasuot Europeo, mga praile at mga kawani ng pribadong tanggapan na nanabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina. Nakahalubilo ang mga Europeo. Tiborsyo, Tiborsyo, Tiborsyo. Ang bagal naman ng vapor na ito. Kaya naman naman ang maliliit na bangkang yun. Mga sagabal sa daanan. Pati mga Indio, dito po sa ilog naliligo at naglalaba. Mga perwisyo sa mundo. Umaga-umaga sinisihan nilang araw ko. Mga pesting Indio. Kapitan! Kapitan! Bakit sa bagay ngayon pumupwesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. Bakit napakamahina ang takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan ang takbo ng makina? Sasadsad tayo sa palayan, senyora. Abala sa pagkukwentuhan ang mga pasahero sa kubyerta na sinadya nila upang hindi makahalubilo si Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. Hay nako, ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat ituwid ito. Dapat itong ituwid. Dahil dito, mabagal ang pag-usad ng vapor. Tama. Dapat hanapan nila ng paraan para palalimin ang Ilog Pasig. Diba? Para mabilis ang pag-usad ng vapor at mga sasakyang pandagat. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Madali lamang dyan ang hindi ko mabatid kung ba't walang nakaisip dito. Dapat itong simulan sa paghukay ng isang tuwid na kanal mula sa ilog ng Pasig hanggang sa lagusan ng Maynila. Isang planong yanti ang iyong naisip. Ipagpaumanin niyo, Sr. Simon, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Tila yata masyadong magastos at mamapinsala ang iyong panukala. Idisumira kung kailangan. At saan naman kukunin ang salaping ibabayad sa manggagawa? Pagtrabahuin ang mga bilanggo at hindi sila bayaran? Subalit, Sr. Simon. Huwag na kayong tumutol dun, Kustodyo. Ngunit, Sr. Simon, ang panukalang niyan ay magdudulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Ginoo, akala ko ba'y marami kayong nalalaman sa kasaysayan? Hindi mga Ehipto, mga Hudyo ang iyong kakarapin. Hindi, ang sinabi ay sinabi na, kaya huwag na kayong bumulong ng Latin. Dumako naman tayo sa ilalim ng kubyerta kung saan iba't ibang tagpo ang masasaksihan. Gawa ng nandito ang karamihan ng mga pasahero. Sila ay nakaupo sa mga bangko at bangkitong kahoy, katabi ng mga maleta, bakol at tampipi. Dalawang hakbang mula sa mainit na makina na siyang sanhi ng makabutas bagang apoy ng langis at umaalisaw na amoy ng tao. Lahat sila ay abala sa iba't ibang bagay, tulad ng pagninilay sa tanawin, paglalaro ng baraha at pakikipagkwentuhan gaya na lamang nila Basilio at Isagani. Hay, gaya pa rin ng dati si Kapitan Tiago. Ayaw magpagamot kanino man, kaya pinuntahan si sa San Diego. Ngunit mas nais na pang mapag-isa upang malaya siya makagamit ng opyo. Kaya ang salot ng modernong panahon ng opyo. Kahit alam ng mga matatanda ang kaya ng opyo, hindi pa muna ito inaabuso. At habang popular ang klasikong pag-aaral, ang opyo ay isa lamang din. Tungkol naman sa Akademya ng Wisdom sa Kapila, sinisiguro ko na hindi ito maisasakatuparan. Maisasakatuparan ko po. Nangako ako kay Padre Irene. Nariliguan ko siya ng isang kastan ng babayo. Siya ay magkikita kay Kapitan Dinay. Hindi yun mahalaga. Sasalungat pa din kayo ni Padre Sibayla. Pero, saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon din kami, senyor. Lahat kami ay mag-aambag.
Subalit, paano naman ang mga profesor? Mayroon na rin po. Kahalahati po sa kanila ay mga Pilipino at kalahati naman po ay mga Kastila. At ang mga gusali? Si Makaraig, ang mayaman si Makaraig ay papahintulutan kaming gamitin ang isa sa kanyang mga bahay. Gaya ng layo ng pagtakbo nito, hindi na rin ganoon kasama ang inyong ideya. Kamusta, Basilio? Bakasyon na ba kayo? Ang Maginoo ba ay iyong kababayan? Hindi ka ba pamilyar dito? Paano ko malalaman kung hindi pa ako nakapunta roon? Nasabihan lamang ako na napakahirap ng mga tao doon, kaya hindi sila bumibili ng alahas. Hindi kami bumibili ng alahas sapagkat hindi namin yan kailangan. Teka, binata. Huwag kayong magalit. Siya nga pala, uminom tayo para sa kaunlaran ng inyong lalawigan. Maraming salamat po, senyor, ngunit hindi po kami umiinom ng alak. Siya nga pala, mauna na po kami. Kakaibang taong iyon! Nakakakilabot! Magandang umaga, Padre. Magandang umaga din sa'yo. Narito ako upang maningil ng buwis. Ngunit pag-aari ko ang mga lupay na ito. Magre-rebelde ako. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo. At bibigay ko lamang ang lupay na ito kung sino man ang magdidilig ng kanyang dugo. Madali lang naman akong kausap. Nang magsimulang tumunog ang kampana ng simbahan para sa panggabing simba ay dali-daling nagtungo ang mga tao sa simbahan na nagdulot ng sari-saring ingay. Respect, anak ko! Nasaan na kayo? Inay, nangungulila na ako sa inyo ni Crispin.